Purihin ang Panginoon. Sino masaya narito ngayong umaga? Praise the Lord. We are happy, we are blessed to be in the house of the Lord, to give God that honor and thanksgiving. And patuloy na ang Panginoon kumilos sa ating buhay. Purihin ang Panginoon. Last Sunday, we talked about beholding Christ. That as we behold Him, we are transformed into the same image, na yung image ni Lord. Magkaroon ng reflection sa ating buhay, yung reality, yung katotohanan sa Kanya, yung realidad sa Kanya, ay maging realidad sa atin. Tayo po yung maging extension ng Kanyang image, ng Kanyang likeness. Kasi ito po yung spiritual principle na dapat nating angkinin o mahayag sa ating buhay. You see, one of the greatest spiritual principles in the Christian life is this: we become what we behold. Nagiging tayo, nagiging ikaw kung ano yung lagi mong tinitingnan, kung saan ka laging nakatuon. Yung realidad nun, nagiging realidad ng iyong buhay. Every day, what we behold shapes us. Bawat araw, kung ano yung lagi natin tinitingnan, kung ano yung lagi natin sinusubaybayan, yun yung nagiging realidad sa ating buhay. Kaya nga, kung if you behold the social media constantly, it shapes your thoughts and your desires. Kasi kung lagi ka nakatuon, nakasubaybay sa social media, kung ano yung mundo ng social media, ito yung kaisipan, ito yung nasa ng iyong buhay. If you behold your problems, kung lagi kang nakatingin sa problema mo, lagi kang nakatingin sa nangyayari sa iyong buhay, lagi kang mag-aalala, it will become your reality. But if you behold Jesus Christ, if you look to Jesus, the author and the finisher of our faith, kung ano yung realidad niya, yun ang magiging realidad natin. And then you will be transformed into His likeness. Na yung kanyang attitude, yung kanyang character, magkaroon ng impartation sa iyo. You see, the power of transformation does not come from trying harder. Kung nais natin mabago tayo, hindi natin na kailangang mag-strive sa sarili nating lakas. But we need to fix our eyes. We need to look to Jesus. Kung alamin natin, sinasabi ng banal na kasulatan, nakita natin na kung paano ang Israel, sila ay nabago sa pamagitan ng pagtingin kay Jesus. Si Isaiah, nabago siya sa pamagitan ng pagtingin sa Diyos. Remember si Mary sa Luke chapter 10? She became a transformed woman because she looked to Jesus. Remember si Zacchaeus in Luke chapter 19. The taxman, the BIR man, na matindi sa corruption, matinding mangurakot. But when he saw Jesus, nung tumingin siya kay Jesus, nabago siya. Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, Zacchaeus, bumaba ka dyan sa puno. Sapagkat ngayong araw ako'y mananahan na kasama mo sa iyong bahay. And you know what happens next? Sabi ni Zacchaeus, sabi niya, Lord, ibibigay ko yung kalahati ng aking kayamanan sa mga mahirap. At kung meron akong dinaya, meron akong ninakawan, meron akong niloko, 4 na beses ibabalik ko. At ito nawa ang mangyari sa ating bayan, sa ating pamunuan, na matindi yung corruption. Kaya may mga taong corrupt dahil sila ay malayo kay Jesus. You see, when we behold Christ, we will see His glory. Makikita natin yung kanyang kaluwalhatian. Mararanasan natin yung kanyang character. Yung kanyang pag-ibig magmamanifest sa ating buhay. Yung kanyang ginawa sa krus magmamanifest sa ating buhay. Kaya ako every time nagko-communion, I look to Jesus. Because on the cross of Calvary, yung perfect body
was crucified for us. Para yung imperfection natin, kunin niya. At yung perfection niya, maghanap sa ating buhay. Yung kalusugan niya, maghari sa atin. We need to look to Jesus every day. Kasi kung ano yung lagi natin sinusubaybayan, lagi natin titingnan sa buhay natin, ito yung nagbibigay ng realidad sa ating buhay. And God wants you to make His reality becomes your reality. Yung realidad niya, yung katotohanan niya, maging katotohanan sa ating buhay. At ito ginagawa, nangyayari sa pamagitan ng banal na Espiritu. Mga kapatid, ito yung pag-asa natin. Laban sa kasalanan, laban sa corruption. Kaya maraming tao corrupt, maraming tao masama ang pamumuhay, maraming tao na talagang sila ay, kumbaga, ang kasakiman ay patuloy na naig sa tao na kahit na marami na siyang pera, marami ng pag-aari, patuloy pa rin na kumakamkam. No, why? Kasi napakalayo sa Panginoong Hesus. And today, this is our hope. Ito yung ating pag-asa laban sa kasalanan, laban sa corruption. That as we behold the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit will continuously transform us into the same image. Na kung anong image ng Panginoong Jesucristo, ito yung maging reflection sa ating buhay. So today, I will share the message about the transforming power of beholding Christ. Yung kapangyarihan ng pagbabago sa buhay sa pamagitan ng pagtingin ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kung nais nating mabago, kung nais nating patuloy na binabago tayo, inaayos tayo, tinutuwid tayo, at naranasan natin yung pagbabago sa buhay natin. Yung kapayapaan, yung kagalakan, yung katagumpayan, yung kagalingan sa buhay natin. Ang sikreto ay ang pagtingin sa ating Panginoong Hesus. Do you believe that? Amen? Naniniwala po ba kayo? Mga kapatid, ito yung pag-asa natin. Pag-asa laban sa kasalanan, pag-asa laban sa kapangyarihan ng kasalanan, pag-asa laban sa corruption, pag-asa laban sa pandaraya, sa kasinungalingan ng dyablo. So let us proceed to the Word of God. Let us read 2 Corinthians chapter 3, beginning from verse 12, and I will read this in the Tagalog version. At itong sinasabi, at dahil sa pag-asa naming ito, dahil sa pag-asa nating ito, kasi meron tayong pag-asa. May pag-asa sa buhay. At dahil sa pag-asang ito, malakas ang aming loob na ipahayag ang salita ng Diyos. Because we have this hope, meron tayong pag-asa, malakas yung loob natin na ipahayag ang salita ng Diyos. Hindi kami katulad ni Moses na nagtatakip ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang liwanag sa kanyang mukha na unti-unting nawawala. Remember in the Old Testament, si Moses, meron siyang talukbong, may takip sa kanyang mukha. Dahil maliwanag yung mukha niya. Kaya nagliwanag yung mukha niya dahil sa kanyang patuloy na pagtingin sa Diyos. Nagkaroon ng impartation ng glory sa kanyang buhay. Kaya lamang yung glory na yon ay unti-unting nawawala. Kaya si Moses, nagkaroon siya ng takip sa kanyang mukha. Ngunit ang liwanag na yon ay unti-unting nawawala. Ang totoo, hindi naiintindihan ng mga Israelita ang kahulugan nito noon dahil may nakatakip sa kanilang kaisipan at kahit ngayon, may nakatakip pa rin sa kanilang isipan habang binabasa nila ang dating kasunduan at maalis lamang ito kapag ang isang tao'y na kay Kristo. During the Old Testament times, ang tao nakatingin kay Moses at ang liwanag din sa kanyang mukha yung tuting nawawala. Dahil si Moses din napapatingin sa kanyang sarili sa halip na patuloy na tumingin sa Panginoon. At hanggang ngayon, kapag binabasa ang kasulatan sa lumang tipan, meron pa rin talukbong sa isipan ng mga tao. At hanggang ngayon, may mga taong hindi pa rin nila naunawaan ang salita ng Diyos dahil may takip, may talukbong sa kanilang kaisipan. At maalis lamang ito kapag ang isang tao ay na kay Kristo. In other words, kapag isang tao nakipag-isa kay Jesucristo, kapag tumuon siya kay Jesucristo,
Kapag si Jesucristo naging sentro ng kanyang buhay. In verse 15, totoong hanggang ngayon ay may nakatakip sa kanilang isipan habang binabasa nila ang mga isinulat ni Moses. Kaya hanggang ngayon, ang tao, meron pa rin tinatawag spiritual blindness, meron tinatawag na covering sa kanilang kaisipan na hindi nila maintindihan kung anong binabasa nila. Verse 16, ngunit kung lalapit ang tao sa Panginoon, purihin ng Diyos, maaalis ang takip sa kanyang isipan. Kapag ang tao ay lumapit sa Panginoon, kapag natuon ang kanyang kaisipan kay Kristo, maalis ang takip sa kanyang kaisipan. Verse 17, ngayon, ang binabanggit ditong Panginoon ay ang banal na Espiritu. At kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, nagiging malaya siya. Malaya na siya. Verse 18, at dahil naalis na ang takip sa ating isipan, naalis ang takip sa ating isipan sa pamagitan ng ating pagtuon, ng ating pansin, ng ating pagtingin, ng ating pananaw, ng ating pananampalataya kay Jesucristo, nakikita natin ang kapangyarihan ng Panginoon at ang kapangyarihan ito mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu, ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo ay maging katulad niya. Can we give Him that praise? It is the work of the Holy Spirit that He changed us, He transformed us as we behold the Lord Jesus Christ. Let us read this in the English version in verse 16. Let's proceed in verse 16. Sabi diyan, nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken away. The veil is removed when one is turned or turns to the Lord. Kapag ang isang tao bumaling sa Panginoon, tumuon kay Jesucristo, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang siyang nagbibigay ng kalayaan. And now the Lord is Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Ang Panginoon ngayon ay siya na yung Espiritu. Hindi natin siya kasama physically, but in Spirit, He is with us. The presence of the Lord is with us. That's why we honor Him, we acknowledge His presence, and therefore it says in verse 18, but we all with unveiled face. Tayo po na wala ng takip. Bakit? Kasi tayo'y bumaling kay Jesucristo. Pag ang Panginoong Jesucristo ang siyang ating tiningnan, kung ano mga hindi natin maintindihan sa kasulatan, ipinapaunawa ito sa ating ng Panginoon sa pamagitan ng Espiritu. And as we behold Him in a mirror, the mirror is the Word of God. We behold in a mirror the glory of the Lord. We are being transformed. Tayo po'y binabago into the same image. That His reality becomes our reality. Na yung katotohanan niya, yung kanyang kaluwalhatian, kung ano meron si Jesucristo, kung ano yung siya mismo, siya yung pag-ibig, yung kanyang pag-ibig nararanasan natin. Yung kanyang kagalakan, yung kanyang katuwiran, nararanasan natin. Yung kanyang kabanalan, nagkakaroon ito ng reflection sa ating buhay. That's why we focus on Christ. And it is the work of the Spirit of the Lord. It says, just as by the Spirit of the Lord. Siya'y nagbabago sa atin. The more we look to Jesus, the more we behold Him, the more His reality becomes our reality. So, the question today is this, what happens to us when we behold Christ? Ano mangyayari sa iyo? Ano mangyayari sa bawat isa when we behold Christ continuously? Patuloy na tayo po ay nakatuon kay Kristo. Ano mangyayari sa iyo kapag talagang si Jesucristo yung focus ng iyong buhay? Si Jesus yung sentro ng iyong buhay. Hindi ang iba. Hindi ang sino man. Kundi si Jesucristo. What happens to us? First, He will remove the veil. Beholding Christ removes the veil that blinds us.
The more we look to Jesus, the more we focus on the Lord Jesus Christ, He removes the veil. Inaalis niya yung tabing. Inaalis niya yung takip. Inaalis niya yung nagpapabulag sa kaisipan ng tao. You see, the veil represents spiritual blindness, religious legalism, and human inability to see clearly the glory of God. So yung veil na yon na tumatakip, ito yung spiritual blindness, ito yung mga religious legalism. It may be sin na tumatakip sa kaisipan ng tao. Ito yung kawalan ng kakayanan natin na makilala ang Diyos. Kaya tayo noon, di ba? Lahat tayo merong relihiyon. Lahat tayo naniniwala sa Diyos noon. And of course, hanggang ngayon. But of course, noon, dahil ako'y relihiyoso, hindi ko maintindihan ang sinasabi ng Biblia. Hindi ko maunawaan. But when I humbled myself to the Lord Jesus, when I turn to the Lord Jesus, when I make Jesus Christ the Lord of my life, then unti-unti yung mga hindi ko maintindihan sa binabasa ko, nagiging maliwanag sa akin. Bakit? Kasi inalis niya yung veil. 2 Corinthians chapter 3, verse 14, it says, their minds were blinded. For until this day, the same veil remains unlifted. Kapag ang isang tao patuloy na nagbabasa ng Bible, at ang kanyang kaisipan ay kumuha lamang ng doktrina, kumuha lamang ng turo, not to behold Jesus, then still, yung veil ay hindi pa nalilift up. That's why, if you will read Genesis to Revelation, si Jesus Christ ang tinutukoy. Walang iba kundi siya. At kapag hindi nakatuon ng tao kay Jesucristo, hindi niya nakilala si Jesucristo, still blinded siya. In the Amplified Bible, it says, in fact, their minds were hardened. Pinatigas yung kanilang kaisipan. Pinatigas yung kanilang kalooban. For they had lost the ability to understand. Diba? Kaya nga if you will read, maraming mga Pariseo. They knew the Bible. Pero walang application sa kanilang buhay. Walang pagbabago sa kanilang buhay. Because they had lost the ability to understand. For until this very day, at the reading of the Old Covenant, the same veil remains unlifted because it is removed only in Christ. You see, here we see, the veil represents the inability of Israel and all humanity to see God's glory clearly because of spiritual blindness. Kaya ngayon, matindi ang tao na, di ba? Sino nagnakaw? Merong relihiyon. Sino umatol? Merong relihiyon. We're not against religion. Kasi nga, ito yung nagbibigay ng pagkabulag ng spiritual blindness upang hindi makita ang katotohanan ni Lord. Katulad ng kortina sa templo na nagse-separate sa mga tao doon sa presence ni Lord, the veil represents the barrier between man and God caused by sin. Yung veil nito, ito yung tumatakip sa kaisipan ng tao at sa presensya ng Panginoon, o sa tao at sa presensya ng Panginoon. Kaya that's why the Bible says in 2 Corinthians chapter 3, verse 15, but to this day, whenever Moses is read, a veil of blindness lies over their heart. Kapag binabasa pa rin yung kasulatan ni Moses, ang veil, ang blindness, naroon pa rin sa kanilang kaisipan. But the good news today is this, whenever it turns to the Lord, ang sino man na babaling sa Panginoon, ang sino man natitingin sa Panginoon, the veil is taken away. You know why? Because in Christ, in Jesus Christ, the blindness, the barrier, the ignorance, and the bondage of the law are removed. That's why if you will read the gospel, sino man na mapalapit kay Jesucristo,
Nababago ang buhay. Sino man ang tumingin kay Jesucristo, naaayos yung buhay. Bakit? Nagkakaroon ng impartation, yung buhay ni Kristo na i-impart sa kanya. That's why Jesus said, I came to give life. He came to change us, to transform us. Because in the Lord Jesus, the blindness, the barrier, every ignorance. Kaya kahit na hindi ka aral sa mataas na pamantasan o paaralan, pero aral ka kay Kristo, natuto ka kay Kristo, then you are at peace. You have the wisdom. That's why Jesus said, come to me, all of you who are weary and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me. We need to learn to know Jesus, to behold Jesus. Because through Christ, we see God's glory. Jesus Christ is the perfect representation or the perfect image of God. That's why the Bible says, 2 Corinthians chapter 3, verse 16, in the Amplified Bible, it says, whenever a person turns in repentance and faith to the Lord, the veil is taken away. Yung spiritual blindness nawawala. Yung ignorance nawawala. Anumang bagay na realidad sa atin, ito'y pinapalitan ng kanyang realidad. Kaya kung ano man yung nangyayari sa ating panahon ngayon, may pag-asa. Pakisabi sa katabi mo, may pag-asa. Ang pag-asa natin ay ang Panginoong Jesucristo. Can we give Him that praise? When we behold Christ, spiritual blindness is removed. Looking at the Lord Jesus Christ through faith set us free from sin. Ang pagtingin kay Jesucristo magbibigay sa atin ng kalayaan. Ang pananampalataya kay Jesucristo ang magbibigay sa atin ng kapanatagan ng buhay, ng pagkawala, sa spiritual na pagkabulag at sa condemnation. Kaya nga diba yung babaeng nahuli sa adultery, nilapit siya kay Jesus. At yung babae yun, napatingin siya kay Jesus. Ang sinabi ng mga Pariseyo kay Jesus, nakasulat sa ating batas na kapag ang isang tao nahuli sa adultery on the very act, babatuhin. And Jesus just bow down and then sumulat lang ang Panginoong Jesus. At sinabi ng Panginoong Hesus, ang sino man sa inyo na walang kasalanan bumato sa Kanya. At dahil sila, ang lahat ay nasa kasalanan, nasa kapangyarihan ng kasalanan, wala di isa man na bumato. At pag angat ng mukha ng Panginoong Hesus, nakita niya, lahat ng mga taong nagsalita na babatuhin ang babaeng nahuli sa akto ng pangangalo niya. Isa-isa na mag-aalisan. At sinabi ng Panginoong Hesus sa babae, nasaan yung mga nag-aakusa saya? At tumingin siya sa Panginoong Hesus, Panginoon, wala na. And yun sabi sa kanya ni Lord, simple lang ang word ni Jesus sa kanya. Sabi sa kanya, go and sin no more. Bakit sinabi ni Lord sa kanya na humayo ka at huwag ka nang magkasala? Because the life of Jesus was imparted to her. Because when she behold Jesus, nung tumingin siya sa Panginoong Hesus, nagkaroon ng reflection sa kanyang buhay si Jesus. Yung kanyang kasalanan, nagkaroon ng kapatawaran because of Jesus Christ. You see, if we will behold Jesus, we will see the glory of God. And so, therefore, we must fix our eyes sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon. Ano ang nangyayari sa iyo? Just look to Jesus. Through Jesus Christ, we will begin to see the truth of God clearly. Not through religion or tradition or human wisdom, but through the Spirit of God. When we fix our eyes on the Lord Jesus Christ, whatever your situation is, yung confusion natatanggal, then clarity comes. Yung kaliwanagan nahayag for us to see life in God's perspective. Tingnan na makita natin ang buhay sa pananaw ng Panginoon at ang ating kinabukasan. You see, beholding Christ removes the veil
of blindness in us. Second, what happens to us when we behold Christ? Beholding Christ reveals the very image of Christ within us. When we behold Christ, that image in which we were created. Remember, we were created. God created us in His image. But because of the fall of sin, because of the fall, because of disobedience, nawala tayo doon. That's why the Bible is telling us that when you behold Jesus Christ, when you look to Jesus, He will reveal His image, His very image within us. Bible says in 2 Corinthians chapter 3, verse 18, in the Amplified Bible, it says, and we all, with unveiled face, continually, as we continually seeing, as in a mirror, the glory of the Lord, we are progressively being transformed into His image. As we consistently look to Jesus. Kung patuloy kang titingin, patuloy kang sasampalataya, patuloy kang nakatuon sa ating Panginoong Hesus, patuloy na mahayag sa iyo yung Kanyang image. Kaya ngayon, matindi sa panahon natin, di ba? Hindi mo alam kung sino paniniwalaan mo. Hindi mo alam kung sino nagsasabi ng totoo. Hindi mo alam kung sino papanigan mo. Iba't ibang kulay. Sa totoo lang, ang pamilya nahati sa politika. Ang church nahati sa pamagitan ng politika. And in order for us to be united, and the only person who can unite us is Jesus Christ. Amen? Because we join to Him, and as we join to Him, He made us one with Him. And so as we continually seeing as in a mirror the glory of the Lord, we are progressively being transformed into His image. From one degree of glory to even more glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Now, the word transformed in that verse in Greek is metamorpho. Doon galing yung salitang metamorphosis. Yung English word na metamorphosis o yung pagbabago na nangyayari. Which means to change into another form. In this verse, being transformed into the image of Christ. As we look to Jesus, as we behold Him consistently, we are being transformed into the same image, into the image of Christ. Kaya kung ano tinitingnan natin, ito yung umuhubog sa atin. Pag lagi ka nakasubaybay sa social media, ang social media ang naghuhubog sa'yo. Pag lagi ka nakasubaybay doon sa nangyayari sa paligid mo, kung ano nangyayari sa paligid mo, yun yung realidad ninyo. Yun yung pang-araw-araw na buhay. Kung puro marites ang kasama mo, nagiging marites ka rin. Agree? This is reality. That's why we have this hope of transformation. Na mabago tayo. Maalis yung tabing, yung takip sa ating kaisipan. At yung image ni Kristo maging image natin. Now the word image in that verse is the very likeness, the character, the reflection of Christ, the essence of Christ, the reality of Christ, into which we are progressively being transformed by the Spirit of God as we behold Him. Do you believe that? It is through Jesus Christ. It is through His image, that image, that likeness, yung pagiging katulad ni Jesucristo, yung character niya. Nagiging character natin. Kaya nga ako, nung ako'y sumampalataya kay Jesucristo, ang unang nawala sa akin yung pagmumura. Ang unang nawala sa akin yung panlalait. Tinanggal ni Lord sa akin ang mga kasamaan sa aking buhay. Because I behold Christ. I believe in Christ. Si Kristo ang pag-asa natin. Si Jesucristo ang pag-asa ng bayan natin. Si Jesucristo ang kasagutan sa corruption. Amen? That
as we behold Him, His reflection becomes our reflection. His reality becomes our reality. Yung katotohanan niya, nagiging katotohanan natin. The more we look to Jesus, it is the work of the Holy Spirit. You see, transformation is a radical inner change that shows the image of Christ within us. Yun yung totoong pagbabago. Kung nais mo mabago ka, babaguhin ka niya sa kalooban palabas. Bakit dumami ang LGBT? Kasi sila nagtitinginan. Sila kumukuha ng simpatsya sa isa't isa. Di sila nanganganak, pero dumarami sila. I'm not against them. We love them. We prayed for them. But kapag nanatili sila sa pagtingin sa kalagayan nila at kung sino sila, rather than on the Lord Jesus Christ, hindi sila mababago. Hindi mababago ang isang tao kapag siya'y nakatingin sa kanyang sarili at sa kanyang sariling paraan, sa kanyang sariling kaisipan. Mababago lamang isang tao sa pamagitan ng pagtingin niya kay Jesucristo, sa pamamagitan ng totoong pananampalataya kay Jesucristo. Kaya nga yung metamorphosis, di ba, yung pagbabago, yung caterpillar, yung uod na napakapangit, nagiging napakagandang butterfly. Tayo po, as we behold Jesus Christ, our ugliness will turn to Christ-likeness. Because as we behold Jesus, we behold this beauty. Nakikita natin yung kanyang kagandahan. Walang kapangitan kay Jesucristo. Walang kalungkutan kay Jesucristo. Walang sakit at karamdaman kay Jesucristo. That as we behold Him, nagkakaroon ito ng reflection sa ating buhay. Amen? This true transformation doesn't come from self-effort. Hindi sa sarili nating paraan itong totoong pagbabago. It is by the Spirit of God. That's why the Bible says, if anyone is in Christ, ang sino man na nakay Kristo, ang sino man na totoong nakay Jesucristo, nagiging bagong nilalang. Nagiging bagong tao. Nababago yung isip, nababago yung kalooban, nababago yung pananalita, nababago yung kanyang pamumuhay. Kasi ang pagbabagong ito ay hindi sa sariling paraan. Ito ay gawa ng Espiritu ng Diyos as we behold the Lord Jesus Christ. That's why the Bible says, 2 Corinthians chapter 3, verse 18, as we behold Him, we are transformed. Because when you behold Him, you will begin to believe. The more you look to Jesus, the more you will believe. And the more you believe, the more you will become. Because He said, according to what you believe, be it done unto you. His reality will become your reality. His image will be imparted to us. Because we behold Christ. Mga kapatid, napakayaman, napakamakapangyarihan itong 2 Corinthians 3:18. That's why every time na may nangyayari sa buhay ko, every time na na-feel ko, na parang pakiwari ko, sarili ko, nalalayo ako sa Panginoon, then bumabalik ako sa Kanya. Bakit? Kasi siya ang pag-asa ng pagbabago ng buhay. Siya ang pag-asa ng kagalakan ng buhay. In His presence, there is fullness of joy. Siya ang pag-asa ng kagalingan. By His stripes, we are healed. Wala nang iba. Siya ang pag-asa sa pagkabulok ng buhay. Because of Jesus, we can overcome corruption. As we behold Him, as we look to Him, the Spirit reshapes us into His image, step by step, from glory to glory, from faith to faith. Tandaan natin, we become what we behold. And what we become defines our reality. If we behold Christ, we are conformed to His image. When you look at what you look at, you resemble. Nagkakaroon ng resemblance sa'yo. Yung tinitingnan mo, what you behold, you become. Don't forget, in Christ there is no sickness. In Christ there is no defeat. In Christ there is no weakness or decay. Beholding Christ makes His reality becomes our reality. Kung nais nating patuloy na baguhin tayo,
ayusin tayo ng Panginoon, yung kanyang realidad ay maging realidad natin. When we behold Christ, the Holy Spirit changes us from the inside out. When we behold Him, fear turns into faith. When you look to Jesus, yung takot nagiging pananampalataya. Yung kahinaan nagiging kalakasan. Weakness turns to strength. Yung pagmamataas nagiging pagpapakumbaba. Pride turns into humility. Kasi kapag isang tao, punong-puno siya ng pride. Ako dati, punong-puno ako ng pride. Punong-puno ako ng pagmamataas sa aking buhay. But when I behold Jesus, I saw Jesus. And when I saw Jesus, I saw His meekness. When you behold Christ, sinful desires turns into holy passions. Yung mga makasalanang pagnanasa ng laman ay naibabaling doon sa banal na pagmamahal sa Kanya. It's about beholding. Beholding changes our desires. Take note of this. What captures your attention will capture your affection. Kung ano yung nakakuha ng iyong atensyon, ito yung nakakakuha ng iyong affection. What captures your affection will shape your direction. Do you believe that? Ito yung nagiging direction natin. Kaya nga, di ba, narinig natin, sa balita, narinig natin, na ang kalakaran, ito na yun eh. Yung corruption sa ating bansa talagang embedded na, rooted na. Talagang napakalalim na yung pagkakaugat. Bakit? Kasi ang nag-capture ng kanilang attention ay yung pera. At ito yung affection nila, yung pera. At dahil na-capture na yung affection nila, yung pagmamahal nila sa pera, ang pagmamahal sa pera ay ugat ng lahat ng kasamaan. The love of money is the root of all evil. And it shapes the direction. Mga kapatid, ang Venezuela na bansa, mayaman na bansa, maunlad na bansa, pero unti-unting bumagsak because of corruption. Ang Pilipinas, mayaman tayo, pero unti-unting bumagsak dahil sa corruption. Mga kapatid, ang pag-asa natin, ang pag-asa ng mga senador natin, ang pag-asa ng mga congressman natin ay walang iba kundi si Kristo. Si Kristo. Ang pag-asa mo, si Kristo. Ang pag-asa sa binagong buhay, si Kristo. Si Yesu Kristo nagbabago. This is the goal of God for us. Sabi ng Romans chapter 8 verse 29. Can we read this? Ready? Go. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of the Son. God foreknew us. We were foreordained, predestined to be conformed. This is our destiny. To be conformed into the image of Christ. That His image becomes our image. Kaya ang langit, kaya siya langit. Ang paraiso, kaya sa paraiso, because of the presence of God. At pupunta lamang tayo doon pag naging katulad tayo ni Kristo. That's why we need to practice ourselves to live like Jesus. And in order for us to live like the Lord Jesus, look to Jesus. Because as you behold, you become. What you become defines your reality. Na yung katuwiran ni Yesu Kristo maging katuwiran natin. Yung kabanalan niya maging kabanalan natin. Yung kalinisan ng kanyang kaisipan, ng kanyang panalita, ng kanyang pamumuhay, maging kalinisan ng ating kaisipan, ng ating panalita, ng ating pamumuhay. This is the ultimate goal of God for us. To be conformed into the image of His Son. Na tayo po ay maihubog, maitulad
sa image ng ating Panginoong Hesus. You see, the world and the enemy distort that image. And identity with lies. Kaya ngayon, di ba, kahit na Christian, pastor, merong accusation, bakit nangyayari yan? Because maybe somehow, tumigil ng pagtingin kay Jesus. Tumigil ng pagtingin, ng pagsubaybay, ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. But looking at Christ, the more we look to Jesus, continually look to Jesus, we will remind ourselves that we were forgiven, na tayo pinatawad, that we are righteous, that we are God's beloved, that we are victorious. Through Jesus Christ, we are more than conquerors, and we bear the image of Christ. Ito yung nangyayari sa taong patuloy na tumitingin kay Jesucristo. Na si Jesus ang sentro ng kanyang buhay. Inaalis ni Lord yung veil, yung spiritual blindness, and He reveals to us the image of Christ. And third, beholding Christ reflects the glory of God through our lives. Yung glory ni Lord, nagkakaroon ito ng reflection sa ating buhay. Ang ibig sabihin nito, that as we fix our faith on Jesus and intimacy with Him, His Spirit transforms us into His likeness. And then we begin to shine the glory of His character, the nature and presence. The glory of God is His character, His presence, His nature. That's why the Bible says in 2 Corinthians 3:18 in the expanded Bible, it says, our faces, yung ating mukha, that are not covered, walang takip, with unveiled face, we all show, pinapakita natin, nagkakaroon ng reflection sa atin, we contemplate, we behold the Lord's glory, and we are being changed, we are transformed to be like Him. Dahil kanyang binabago, nagmaging katulad ng Panginoong Hesus, into the same image, the change in us brings ever greater glory. From one degree of glory to another. From glory to glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. The glory of the Lord. Ito yung nagiging reflection sa atin as we behold Christ. We reflect the glory of the Lord. The word glory, it means splendor, brightness, magnificence, honor, praise. Ito yung glory ni Lord. Yung karilagan, yung karangalan, yung kaningningan sa buhay natin. Yung pagpupuri. Glory refers to the visible expression or manifestation of God's character. You see, ito yung reflection ng isang tao. Yung glory ni Lord, yung character ni Lord, yung nature ni Lord, nagiging nature natin. Yung character niya. His glory is His presence. The visible expression, the manifestation of God's greatness. The Holy Spirit takes the image of Christ and imprints into our hearts that we might become the reflection of God's glory. That's why Paul says we are transformed into His image from one degree of glory to even more of glory. Kaya mga kapatid, ang buhay Kristiyano, ang taong totoong sumasampalataya kay Kristo, patuloy na sumasampalataya, patuloy na umaangat, tumataas, gumaganda ang kanyang buhay. From ugliness to Christ-likeness. From fear to faith. From faith to faith, from glory to glory. You see, every encounter with Christ, the more you encounter Christ, the more you look to Him, the more the Lord will lift you up higher, renews us deeper, and fills us stronger. This is the reality that God wants you to experience. Ito ang nangyayari as we continuously, consistently behold the Lord Jesus Christ.
Napakamakapangyarihan ng 2 Corinthians 3:18, that as we behold Him, we are being transformed. As we look to Him, His radiance will be reflected to us. Psalm 34 verse 5, sabi ni David, sabi niya, they look to Him and were radiant. Sila'y tumitingin sa Kanya, sa Panginoon, at sila'y nagliliwanag. Remember Moses in Exodus 34 verse 29, the more na siya ay nakatingin sa Panginoon, the more na siya nagliliwanag. At kung gusto mo magliwanag ang Diyos sa iyong buhay, maging maliwanag ang buhay, mag-shine siya sa iyong buhay, yung glory niya mag-manifest sa iyo, then look to Him. There is power in beholding. And that is the transforming power of the Lord as we behold Him. You see, the Bible says, their faces will never blush in shame or confusion. The more you look to Jesus, the more you behold, the more you believe to the Lord Jesus Christ, the more you will know Him, the more you will experience Him, the more you will enjoy His presence. Amen? You cannot behold Christ and remain the same. His glory will be imparted to you. Lahat ng mga taong nakasama at patuloy na nakakasama ng Panginoong Hesus, patuloy silang binabago. Patuloy silang inaayos. At patuloy nagkakaroon ng reflection sa kanila ang glory ng Panginoon. John chapter 17 verse 22, Jesus said, I have given to them the glory. Why Jesus said that? Because they were with Him. And if you are with Him, the more His glory, the more His honor will be reflected to you. Why? Because Jesus said, sabi ito ng Panginoong Hesus, sabi niya, I have given to them. Pakisabi sa katabi mo, kasama ka doon sa them. Kasama ka dyan. Amen? Kasama ka dyan. Kasama ka dyan dahil ikaw ay sumampalataya. Kasama ka dyan dahil you turn to Jesus. You join with the Lord. And therefore you are one spirit with Him. You are one with Him. Jesus said, I've given to them the glory and honor. Yung aking kaluwalhatian, yung aking karangalan, which you have been given to me, sabi niya sa Father, that they may be one just as we are one. Upang sila ay maging kaisa natin, katulad natin na isa. Isa sa kagalakan, isa sa katuwiran, isa sa kabanalan, isa sa katagumpayan. Amen? Can we give Him that praise? You see, this is what we need. This will happen to us as we consistently, continually behold Him. Not just Sunday, mga kapatid. It is an everyday life. Continuously, patuloy tayo. Kung gusto mo patuloy na lumago ang karunungan, kaalaman sa iyo, patuloy ka na magbasa ng Bible. Kung gusto mo patuloy na makilala si Yesu Cristo, patuloy ka. The transforming power of beholding Christ is for us. Hindi natin kinakailangan mag-struggle. Just behold Him and keep on believing. And the Holy Spirit will do His works. Fix your eyes on Jesus. Let Him fill your vision. Shape your desire. Transform your life. Hayaan natin siya ang magpuno ng pangitain sa atin. Magbigay, mag-shape ng ating mga kagustuhan sa buhay. Dami nating kagustuhan eh. Hayaan natin hubugin tayo ng Panginoon. Hayaan natin i-transform ng Panginoon ang ating buhay. But we need to overcome these things that hinders us. May mga bagay, mga kapatid, na naghihinder sa atin for us to behold Christ. And what hinders us from beholding Christ? Ano yung mga bagay na pumipigil sa iyo? Yamang narinig mo na mayroong kapangyarihan ng pagbabago sa pamagitan ng pagtingin kay Jesu Cristo.
Inaalis niya yung veil. Nire-reveal niya sa iyo yung kanyang image. Nagiging reflection ka ng glory ng Panginoon. You see, it is one thing to hear, it is another thing to make it an application sa buhay natin. So, tingnan natin ngayong umaga kung ano yung mga pumipigil sa pagtingin at pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. Number 1, veil of sin and unbelief. Sin blinds us from seeing His glory. Maybe may kasalanan sa buhay mo. Kaya kahit na anong sinasabi ni pastor, kahit anong tinuturo ni pastor, hindi mo maranasan. Hindi mo ma-apply sa iyong buhay. Tandaan natin ang kasalanan, ito'y tumatakip sa atin, umahadlang sa atin, upang hindi natin makita ang Diyos sa buhay natin. O maranasan natin ang Diyos sa buhay natin. Pangalawa, what hinders us is the influence of the world. Yung impluwensya ng mundo, ang daming distractions sa mundo. Ang daming mga bagay sa mundo na nagka-capture ng ating mga mata. Tandaan natin, what captures your eyes becomes your affection. Yung affection mo, nagsishape ng yung destiny. Hindi tayo taga-mundo. We are not of this world. Hindi natin gagayahin ng taga-mundo. Hindi natin dapat tularan ng mga taga-mundo o ang mga namubuhay sa makasanlibutang gawain. We need to overcome that influence of the world that hinders us in beholding Christ. And third, compromise. Yung compromise sa kasalanan, compromise in doing things that are not pleasing to God. Ito yung naghihinder, ito yung pumipigil upang hindi mo maranasan yung nais ng Diyos na maranasan mo. Maybe somehow mayroong compromise sa atin. May compromise sa kasalanan, may compromise sa ibang tao. And 4, emphasis on religious works. Focusing on religious works instead of the person of Christ. Minsan ito sinasabi natin sa mga nasa ministry. Importante yung relasyon nyo sa Panginoon kaysa sa ministry. Kaysa sa mga religious duties and obligations. Napakahalaga yung relationship sa Panginoon. Pang-5, yung self-focus. Self-focus hinders us in beholding Christ. Looking at ourselves instead of looking to Jesus Christ hinders us to be the reflection of the glory of God. So ito yung mga bagay na pumipigil sa atin. So kung may mga bagay sa buhay mo na nabanggit dito, tandaan mo may pag-asa. Pakisabi sa katabi mo may pag-asa. Ang pag-asa natin ay ang Panginoon. Amen?